Hindi lahat ng nakaligtas ay buhay, at hindi lahat ng buhay ay hindi papatay. Minsan, ang mga sundo ay may sinusubukang linlangin. Minsan, isa ka na pala sa kanila. Doc, pasok na po yung pasyente. Wala pang pulse, pero may warmth pa. Sa ad ni Ella, isang dalagang nurse na bagong lipat mula Maynila. Intubate, epinephrine, 1 mg. Bilis. Mabilis ang kilos, walang drama. Sanay na sila sa ganito. Si Ella, 26, tahimik at mahusay. Isa siya sa pinakamaasahang nurse sa ER. Sa bandang dulo ng koridor, may isang pasyente sa wheelchair. Nakatingin lang sa kanya. Walang record kung sino. Sir, kayo po, may bantay ba kayo? Pagtatanong ni Ella. Hindi kumibo ang lalaki. Nakasuot ng itim, may sombrero. Nang lapitan niya, wala na ito. Ma'am, kayo lang pasahero ko ngayong gabi. Lakas ng ulan, parang may bagyo. Kwento ng isang taxi driver habang papauwi si Ella. Habang binabaybay ang Espanya Belavidi, biglang may tumawid. Isang lalaking may dalang payong, pero ang mukha ay nakatakip. Punyeta! Pagulat na reaksyon ng driver. Nagising si Ella sa isang stretcher. Naka-neck brace. May mga doktor sa paligid. Ngunit hindi siya nararamdaman ng mga ito. Nakaupo siya sa gilid ng katawan niya at kitang-kita ang sarili niyang wala ng malay. Bakit ako yan? Naguguluhang tanong ni Ella. Sa sulok ng ER nakatayo muli ang lalaking nakaitim. Sa pagkakataong ito, nakatingin sa orasan ng ospital. Kinabukasan, nagising si Ella sa hospital bed. May benda sa ulo, ngunit malakas. Wala raw fracture. Nagtaka ang lahat. Paano siya nabuhay? Miracle, sabi ng radiologist. Akala nila internal bleeding na, pero negative lahat. Walang kahit anong damage. Wika ni DR Ilagan. Pero nakita ko sarili ko. Parang lumabas ako sa katawan ko. Tumawa lang si Doc, pero sa loob-loob niya, nabahala rin siya. Pagbalik ni Ella sa trabaho makalipas ang 1 linggo, nagsimula na ang hindi maipaliwanag. Una, ang pasyente, isang batang babae ang hinahabol ng anino. Sa CCTV ng kwarto, may nakitang dugo sa kisame na bumubuo ng hugis ng mukha. Sumunod, ang elevator. Tuwing mag-isa si Ella, laging humihinto ang elevator sa 7th floor, kahit wala na ito sa plano ng ospital. At ikatlo, ang silid 313. Naririnig niyang tinatawag siya sa intercom, kahit wala ng taong naka-admit doon. Ano ba talaga ang nangyayari? Buhay ba talaga ako? Bulong ni Ella na may halong pagtataka. Sinadya niya ang isang albularyong matanda sa tondo, Mang Lucas. Pagdating niya, tila inaasahan siya nito. Hindi ka nabuo. May bahagi ng kaluluwa mong naiwan. At ang sundo, hindi pa tapos sa'yo. Wika ni Mang Lucas. Anong ibig mong sabihin? Napigilan mo siya, pero ang bawat buhay na hinarangan, kailangang palitan. Binigyan siya ng anting-anting, isang pulang sinulid na dapat itali sa pulsuhan. Ngunit kailangan niyang pumili, iligtas ang mga sinusundo o sundan ang utos. Habang nasa shift si Ella, dumating ang isang batang lalaki, Marco, na may leukemia. Nasa dulo na ng laban. May anino sa tabi niya.
ang parehong aninong nakita niya sa kanyang aksidente. Hindi ko kaya, hindi ko hahayaan. Itinali niya ang pulang sinulid sa pulsuhan ng bata. Biglang nagpanik ang machines. Flatline. Pero maya-maya, bumalik ang ECG. Buhay si Marco. Ngunit sa hallway, isang nurse ang natumba. Tumirik ang mata. Wala sa listahan ng critical patients. Hindi inaasahan. Sa gabi ng kanyang day off, nakita ni Ella sa salamin ang anino niya na hindi gumagalaw. Naghiwalay sa katawan niya at tumayo sa tabi. Hindi mo kami malilinlang habang buhay. Wika ng anino sa salamin. Ayoko. Hindi ako magiging sundo. Pero ikaw na ngayon at may kwota ka ng dapat punan. Kinabukasan, nakita si Ella sa chapel ng ospital. Nakaupo sa likod, nakaputi. Wala na siyang badge, wala na siyang papel bilang nurse. Ang mga pasyente na nasa ICU, isa-isa niyang binisita. Hawak ang clipboard, tahimik. Malamig ang paligid sa tuwing daraan siya. Parang ibang Ella na to. Pabulong na pagtataka ni Doc Ilagan. Sa huling eksena, tinanggal ni Ella ang pulang sinulid sa kanyang pulsuhan at isinuot ang itim na kwintas. Minsan, ang sundo, hindi mo siya tinatawag. Ikaw mismo ang lumalapit. Kung ikaw ay nagising matapos ang isang aksidente, siguraduhin mong ikaw pa rin yan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya, sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.